What's up mga kamovie? Salamat sa pag-click ng video. Kung mahilig ka sa mga action movies, upo ka muna dyan. Tara, pag-usapan natin yan. Mukhang marami tayong mga solid na action movies ngayon. Tara, check na natin. Ayan, simulan natin dito sa Crime 101. So showing na to guys ngayon sa cinema. Huwag nyo nang palampasin, mukhang solid to. Okay, so drop natin yung plot. Ayan, yung thief dito guys, interesting. Kasi si Chris Hemsworth yung magnanakaw. So alam naman natin si Chris Hemsworth laging bida. Kaya medyo interesting panoorin to guys kasi magnanakaw yung role niya eh. So meaning siya yung kontrabida dito. Pero parang feeling ko sa movie na to may twist siya sa dulo. Parang magiging magkakampi sila ng detective eh. So yung detective dito guys will be played by Mark Ruffalo. Ayan, so Thor and Hawk, alam naman natin, 'di ba? Ayan, kaya baka feeling ko magiging magkakampi sila sa dulo eh. Pero wag naman sana kasi gusto ko rin makita si Chris Hemsworth na full-time kontrabida, 'di ba? Para maiba naman, lagi na lang bida eh. Ayan, check pa natin yung ibang lead cast natin dito. So, 4 sila guys na galing sa Marvel movie. Si Barry Keoghan. Ayan, ito yung gumanap ng Druid sa Eternals. And then, nandito rin si Halle Berry, si Storm sa X-Men. Pero guys, wala siya sa Avengers Doomsday. Sayang lang kasi nandun X-Men, di ba? Siguro sobrang dami na lang talaga ng characters na kasali. Okay, and si Monica Barbaro. Ayan, siya lang yung wala sa Marvel dito. Anyways guys, kung gusto nyo ito mapanood, habol lang kayo sa cinema. February 13 pa ito pinalabas. Kaya kung di mo pa napanood, habol na. Baka mawala na yan sa cinema. Alright, dito naman tayo sa Shelter. Ayan, sa bida pa lang natin, talaga mapipilita ka manood nito eh. Ayan, si Jason Statham. So guys, pinalabas na pala ito noong January 30. So abang na lang kayo niyan sa mga DVDs or sa Netflix, baka ipalabas siya or dyan sa mga pinagbabawal na size na pinagda-downloadan nyo. Ganyan naman tayo eh. So ayan, drop natin yung plot. Ayan, so si Mason, parang retired assassin na siya dito eh. Tapos ayan nga, pagkatapos niya rescuein yung babae, nagkataon din yung mga kalaban niya or baka may kaatraso siya, sinugod siya ngayon doon sa lugar niya. Mukhang grabe yung atraso niya or nagawa niya doon sa mga sumugod sa kanya. Kasi naka-exile ata siya dito. Kumbaga parang solitary. Mag-isa na lang siya dyan sa lugar niya yan. Tapos ayun, syempre, nung dumating yung mga kalaban, madadama yung bata. Kaya ayun, kailangan niya protektahan yung bata dyan. Ayan, kaya mukhang solid to guys. Gusto ko rin to panoorin. And again mga ka-movies, wala na yan sa cinema. Mag-abang na lang kayo ng mga madadownload. Joke lang. Magbago na kayo. Support the film, lads. Hindi, joke lang. Bahala na kayo dumiskate kung paano nyo makuha itong movie. Okay, dito naman tayo sa The Wrecking Crew. So, pinalabas na rin to guys noong January 28. Okay, unahin muna natin itong mga lead characters natin. Andito si Dave Bautista, Jacob Batalon, Jason Momoa, and Morena Baccarin. So, ayan guys, kung mapapansin nyo, puro brown. Yung settings kasi ng movie ay mga Hawaiian sila. Ayan, so drop natin yung plot dito. So ayan, magkakapatid sila na mukhang matagal lang nagkaiwalay tapos nag-reunite lang after nung death nung tatay nila. So mysterious yung pagkamatay ng tatay nila. Ayan, so ngayon hanapin nila yung katotohanan. So si Dave Bautista tsaka si Jason Momoa yung duo natin dito. Silang dalawa yung pinaka main lead natin. Ayan guys, mukhang okay din to. Solid din yung casts, mga celebrities na walang bashers. O kung meron man, baka sobrang konti lang talaga. Kay Jason Momoa pa lang guys, wala nang bashers yan. Kaya isa rin talaga sa mga pinaka-favorite kong actors yan si Jason. Anyway guys, yan. Again, wala na to sa cinema. Noong January 28 pa to pinalabas. Kaya yan, kung gusto nyo panoorin yan, kayo nang bahala sa mga pamamaraan nyo kung paano nyo makuha yung movie. Alright, dito naman tayo sa In the Grey. Ayan, solid na naman yung mga cast natin dito. We got Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, and yung nag-iisa nating lead na babae si Aiza Gonzalez. So ito yung plot niya. Ayan, so may nanakaw na pera guys. $1 billion na pagmamayari ng senior female dito. And I think si Rosamund Pike, yung actress sa movie na may-ari ng pera. Tapos nag-hire siya ngayon ng mga extraction specialists. And mukhang yung character ni Aiza Gonzalez yung lumapit sa kanya. Or baka siya yung hinire. Tapos ngayon ito makikita natin sa trailer, nasa kulungan si Jake tsaka si Henry. So ayan, nakalaya sila dahil kay Aiza. Ayan, pinalaya sila para sumama dun sa mission. So ayan, yan na yung team natin. Diyan na magsisimula yung mga action natin. Interesting yung plot and solid din yung mga actors natin. Kaya ayan guys, solid talaga mga action movies natin ngayon Ipapalabas to guys May 15th. Kaya kung gusto mo mapanood yan, markahan mo na. Okay, next dito naman tayo sa bagong The Hunger Games na lalabas ngayong taon. Ayan, The Hunger Games Sunrise on the Reaping. Okay, lapaglan natin yung plot. Ayan, 24 years before the Katniss Saga. So yung Katniss Saga mga ka-movie, ito yung mga Hunger Games movies na pinagbidahan ni Jennifer Lawrence. So itong lalabas ngayong taon ay prequel.
Ito yung mga events bago nagsimula yung kay Jennifer Lawrence. So okay siya, medyo interesting kasi baka makita natin kung paano nag-start, kung paano nagkaroon ng Hunger Games. Baka ipakita nila dyan, ano? Yung simula. Hindi ko napanood yung mga lumang Hunger Games eh. Yung una lang. Kaso bata pa ako noon kaya sobrang tagal na rin, hindi ko na maalala. Na-bored din ako nung pinanood ko yun kasi at that time, puro superhero movies pa yung gusto kong mapanood. Ayan, ito. Mukhang si McKenna Grace, yung ating leading actor natin dito. And nandito rin si Maya Hawke. Ayan, si Robin sa Stranger Things. And nandito rin si Joseph Zada. Ayan, siguro yung character niya dito baka magkarelasyon sila nung character ni McKenna Grace. Tapos ayan, nandito rin si Elle Fanning. Ayan, una ko siya nakita dun sa The Predator Badlands. Siya yung android dun, guys. Solid din yung movie na yun, guys. Kung di nyo pa napanood, panoorin nyo. Ayan, guys, ipapalabas to sa cinema sa November 20. Alright, dito tayo sa Refuge. Hindi pala to action, guys. Singit ko lang to dito. Ayan, indie film to, guys. Thriller and horror yung genre niya. So, ayan yung plot. Magkakaibigan sila, na parang nagbakasyon. Tapos nag-reunite sila. Yung isa pala dito, tatay na nawalan ng anak. Tapos ayan, naghihinala siya na isa sa mga kaibigan niya yung connected dun sa pagkawala ng anak niya. So ayan, makikita natin sa trailer, may pagka-brutal tong movie. Parang naging psycho yung tatay dito, no? Tapos paano kaya kung lahat sila inosente talaga? Pero grabe, tinorture lahat sila dito eh. So parang ang main character natin dito, yung tatay, tapos siya rin yung main kontrabida. Ayan guys, kung mahilig kayo sa mga ganyang movie, mga gore and thriller, ito, try nyo rin panoorin kahit indie film lang siya, mukhang maganda naman. Wala pa nga lang siyang official announcement kung saan siya ipapalabas. Pero tingin ko dito guys sa sa Netflix or sa Amazon Prime. Ayan, abangan lang natin sa March 27th yan guys. Okay, dito tayo sa last. Isa to sa mga pinakinabangan ko ngayon. 2 months na lang. Ayan, Mortal Kombat 2. Ayan, magkaka-tournament na dito guys. Pinakinabangan ng mga fans. Kasi wala doon sa unang movie. And syempre, nandito na rin si Johnny Cage. Played by Karl Urban. Halos nandun pa rin lahat ng cast natin sa first movie. Ang nawala lang dito guys, si Melina at si Netara. Then almost lahat nung namatay dun sa part 1, nandito ulit sila. Tapos ayan, mga bago nating characters. Si Shao Kahn. Played by Martin Ford. And si Quan Chi nandito rin. Ayan, played by Damon Harriman. Tapos si Sindel nandito rin. Played by Anna Thu Nguyen. Ayan, nandito rin si Kitana guys. Played by Adeline Rudolph. Si Baraka, ayan, played by CJ Bloomfield. And si Jade, played by Tati Gabriel. Kaso hindi na talaga nila binago yung buhok ni Jade dito. Sa unang teaser pa lang, yan na yung complaints ng mga fans eh. Pero malay natin, baka may twist dyan para magkabuhok si Jade. And sa mga fans ng Mortal Kombat dyan like me, 2 months away na lang guys. Sa May 8, ayan. At ikaw naman ka-movie, kung wala kang idea sa Mortal Kombat 2, panoorin mo muna yung 1 syempre. I believe nasa Netflix siya ngayon, pero di ko alam kung meron siya dyan sa Netflix sa Pinas. Okay, singit lang natin dito guys. Star Wars Mandalorian and Grogu. And showing on May 22nd. And kung meron kayong Disney Plus, pwede nyo rin yung panoorin doon. Magbabayad pa rin nga lang kayo. Or kung ayaw nyo naman magbayad, antayin nyo na lang 2 to 3 months para free na siya sa Disney Plus kung nakasubscribe kayo. Singit lang ulit guys, One Piece Season 2 guys, andito na sa Netflix. Para sa mga hindi pa nakakapanood dyan guys, panoorin nyo muna Season 1. If you're like me na hindi naman nanood nung anime, never kasi talaga ako nanood nito eh. Hindi ko kasi trip yung graphics niya. So yun, hindi ako nanonood ng anime nito. Kaya wala akong alam sa storya nung pinanood ko yung Season 1. And nagandaan ako sa storya nung Season 1. Kaya ito, excited na rin ako mapanood tong Season 2. Medyo busy lang talaga ngayon guys. Kaya yan, natagalan ako sa pag-post nitong videos. Anyways mga ka-movie, salamat sa pagtambay. Ito lang mga movie updates natin ngayon. Kita-kits tayo sa next video.